Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bisayan. For today's video, nagsialisan na po ang lahat. Tahimik yung bahay. Mag-isa lang po tayo dahil nandun po sila. Hinatid yung dapat hatirin. Si Christian, yung mga estudyante po yung hinatid. Si Papa Bitsi Ronald. So ayan, parang umaambon na dahil madilim yung paligid namin dahil papaulan. Yan, papaulan po. Parang umaambon na po ng kunti. Malakas po na ulan ito ngayon kasi madilim. Madilim po yung paligid. Tayo naman, siyempre nagsialisan na sila. Maglilinis tayo ng bahay. Kasi maraming ligpitin. Inano ko na lang, hindi ko na lang inisa-isa yung paghuhugas. Kasi parang sayang yung tubig, isa-isa. Yan, maghuhugas muna tayo bago tayo magwalis. Kasi yung sahig, madumi. Dahil sa sapatos. Kasi pag maaga pa tayong nagwawalis tambo dito sa sa loob, pag sigising nila, magbibihis, yung mga sapatos is mabuhangin or maputik, lalong-lalo na yung kay Creslin kasi inano sa putik kahapon. Sa gitna po siya ng plug pole dumaan na katatapos lang po umulan. Yan, kada umaga pinupunasan ko yung namin, gas stove. Kasi yung iba na nagluluto, luto lang kiluto. Hindi nila iniintindi yung mga pilamsik ng mantika. Tapos bago po ako matulog, talagang nililinisan ko muna yung lababo. Tapos nauuna po ako sa kanilang matulog or mahiga. Pagkakaumaga, maraming kalat. Mga baso-baso, mga buti ng tubig, nakabalandra. Minsan naisip ko na magpapaskin po ako dito. Pareho yung ginagawa ni Rosan doon sa bahay. Pati CR may paskin, may nakasulat. Pero hindi pa rin nasusunod. Hindi pa rin nasusunod, guys. Iwan ko na lang kung ano yung nasa isip nila. Pero okay lang. Wala naman ibang gagawa nito kundi tayo lang. Hindi naman po ako nagreklamo. Naikikwento ko lang po yung araw-araw na routine ko kung napabalik-balik na routine na hindi talaga matapos-tapos. Kasi pabalik-balik. Yung routine natin kada araw. Ngayon, meron na naman po tayong labahan, pero iniisip ko, maya na akong hapon maglalaba kasi Martes ngayon, bukas magsisibilyan, magbibihis sila. O maya na tayong hapon maglalaba. Hihintayin ko yung labasan. Kasi hindi naman po mainit kasi papaulan nga. Tapos ayun, si Papa Bis sumatin pa kay Ronald. Pagbalik nun, maliligo kasi pupunta po siya ng center. Pinapasama po tayo. May follow-up, check-up pa po siya. Sa kanyang medication, last medication po. Titingnan kung ano na po yung resulta. Kung okay na po. Kung okay na po siya dahil bumalik na naman yung katawan ni Papa Bits. Tingnan nyo naman. Tumaba na naman. Tapos nagpapasuway na naman. Nagiinom na naman si Papa Bits. Matigas din po yung ulo. Tapos sabi ko sa kanya, pag bumalik yung sakit mo, bahala ka. Hindi na talaga ako sasama sa'yo. Bahala ka talaga.
Kasi hindi naman po maiwasan yung mga imbita. Sabi ko naman, okay lang yung imbitahin ka, uminom, pero yung isang shot, yung sinasabi nila bang one for the road. Ano ba yung one for the road? Yung gumigiwang-giwang na papawi? Yun ba yung ano? Yun ba yung ibig sabihin ng one for the road? Tapos may isa pa akong narinig ka, Babits, na ano po yun? Yung sinabi niya nga, as you like daw, as you like. As you like yung gawin na nakaganito na. Agoy, ginoo ko. Yun po yung mga rason niya. One for the road. As you like lang. Tapos may isa pa. Ano ba yun? Meron pa akong nakakalimutan na iwan. Basta. Kalimutan ko na. Na matatawa ka na lang. Itong plastic na to na pinggan, sinadya ko orderin kasi magpa-plastic lang kami para hindi mababasag yung mga pinggan namin. Yan na ano po siya na malambot po siya. Natatawa po ako kasi yung isa nakita ni Papa Bits doon sa likod. Butas na po yung dito sa gitna. Sabi ko, bakit nabutas? Kasi pag mahulog, hindi naman po sisira. Tinanong ko si Pinsoy at saka si Sia. Kasi sabi ni Pinsoy, sabi ko sa kanila, sinong nakabutas ng isang pinggan? Walang umaamin. Pero sabi ni Pinsoy, si Sia daw. Sabi naman si Sia, hindi siya. So, sabi ko sa kanila, sige, mamaya tatanungin ko si Ate Creslin mo kung sinong nakabutas ng isang pinggan. Yung sagot ni Creslin, si Sia din daw. Tapos, tanong ko kay Sia kung siya nga, hindi pa rin umaamin. O sige, mamaya, pagdating ng kuya nyo, tatanungin ko din. Pag sinabi ni Kuya Sansan yun na hindi rin siya po yung nakabutas, yung last ko natatanungin si Madam Rose, baka po siya nakabutas. Di dumating na si Sansan. Kusan, sino nakabutas ng isang pinggan? Sabi ni Sansan, iwan ko kasi tingin ko daw butas na yan. Tapos yun, itinapon na lang sa likod. Tapos pagtingin ko kay Sia, tumawa po siya. Sabi niya, ako po daw yung nakabutas. Bakit nabutas yan? Inano? Pinukpok pala. Pinukpok po yun niya ng pinggan. Kaya nabutas yung gitna. So, nagkulang na. Imbis na isang dosina, 11 pieces na lang po. Si Sia na sabi ko, tatanungin ko si Madam Rose, baka siya po yung nakabutas. Siguro inisip niya na bakit tatanungin si Madam Rose na hindi naman po taga rito. Hindi naman nakatira dito sa amin. Yun, sabi niya, siya daw. Umamin din. So, tapos na tayo maglinis dito sa lababo. Malinis na po. Susunod natin, magwawalis naman. Tapos, maliligo tayo. Nandoon na si Papa Bits. Maliligo na po siya. Ha? Toothbrush? Kasi sasama muna tayo sa
center. Para naman po makapasyal-pasyal po tayo sa banda doon. Ay, sorry po. Walis muna, walis. Tapos, susunod natin lilinisan sa labas. Extension. Kasi mapanghi na naman nang dahil sa ihi ni Shaira. Talagang hindi nakakalugar si Shaira. Umihi. Kahit anong turo na doon sa likod, dyan talaga siya sa gitna. Sa gitna ng garahean ng motor. See? Di malinis na. Labas naman po tayo, labas. Tingnan nyo. Yung ihi ni Shaira, napakadami. Hugasan din po natin dyan. Madilim ang paligid kasi uulan. Uulanin. Ha? Okay nga, nagiluman brad. Sisira mo lang kanina. Ang padali ko na pagpagawas tayo. Nataritin na to. Papunta na po kami ng center ni Papa Beach. At mabuti na lang po guys na hindi po tumuloy yung ulan. Yan, medyo nagpakita na po si Haring Araw. Alis na naman po tayo guys. Si Kalabaw. Problema si Kalabaw. Kain lang po siya ng kain.
Hindi tulad ng tao, problemahin pa yung kakainin. Gilid-gilid lang tayo sa bahay ni Madam Rose. At saka tahimik yung bahay ni Madam kasi nag-aaral na din si Dandan. Daycare. Kung saan nag-daycare siya noon, doon din po si Dandan. At saka si Tio nag-aaral na din. Alis na naman po kami. Punta muna kami sa sa office ko. Samahan niyo po kami guys. Nakalimutan na naman yung ipin niya guys. Yung ipin ni Papa Bits nakalimutan na naman. Babalikan ni Papa Bits yung ano niya. Yung ipin niya. Papasikat ko siya sa kanyang nurse. Bungal pala si Papa Bits. Yung ipin po ni Papa Bits, hindi po yan pustiso. Si Ronald lang po yan nagawa na. Meron pong ino-order sa online na pwede ka na pong magkaroon ng ipin kung bungal ka or or merong yung ispis po yung ipin mo at saka gusto mong maganda yung ipin mo. Yun po, nag-order si Ronald at saka itrinay po niya kay Sansan, kay Papa Bits at saka si Piang noon din. Siya ginawaan po ni Ronald. Okay naman po siya, matibay. Pag na plastic, parang postiso din. Pwede po siyang tanggalin at saka isuot. Yun si Papa Bits. Inalagaan po niya yung ngipin niya na nakabaso po yun, tapos nilagyan po ng tubig. Nakalimutan ni Papa Bits. Kung hindi pa po kami nagbibidyo, hindi po niya nalalaman na hindi pala niya na yung ipin niya na ikabit. Sabi ko, balikan mo para sabihin ng nurse mo na okay ka na. Alas 9 na po yung oras. Tamang-tama lang po yan. Baka nandyan na po yung si Ma'am Rochelle. Yan, uminit na po guys. Yan si Papa Bits. Tawa. So yan guys, nandito na po tayo sa Sugod. Sugod Municipality Hall. Yan. Tapos yun po yung center nila. Nandoon na po si Papa Bits. Dito lang po tayo sa plaza. Dito lang po tayo maghintay kay Papa Bits. Tanaw na tanaw po dito yung dagat. Yan. Dagat na po yan. Dagat, 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 dagat. Snack muna kami ni Papa Bits. Ayan, siupaw. At saka shik. Dito lang yan sa tapat ng CIS. Bit muna pag may time.
Avocado. Naman guys, kararating lang po namin ni Papa Bits ng bahay. Aalis naman po tayo dahil sasama po tayo kay Christian paghatid ng pagkain at saka snack dahil mag-aalas 11 na. Sasama po tayo kasi hindi pa po kami nagkita ng bagong teacher ngayon ni Pinsoy. So, bali makikipagkita muna tayo dahil kahapon hindi po kami nagkita. Pagpunta ko ng eskwelahan, mag-umpisa na po yung meeting nila Chrislyn, tapos alas 3 naman po yung labasan. So, hindi na po kami nagpang-abot. Ngayon, magpupunta po tayo. Siyempre, magpapakita tayo sa bagong teacher ni Pinsoy. Kasi baka sabihin, in-endorse lang si Pinsoy ng walang klaro. Kasi si Christian lang naman po yung naghatid ng pagkain. Diretso lang hatid. Tas, uuwi na. So, ayan. Punta muna tayo, guys. Dito kami sa likod na gate dumaan. Andoon na si Christian. Sa high school po ito banda. Yan, snap. Yan, palabas na po tayo. Hinintay ko muna ang matapos si Pinsoy kumain. Si Chrislyn hindi ko na po hinintay dahil katatapos lang po yung klase nila alas 12. So, iniwan ko na lang po yung baonan niya. Tapos hinihintay pa ako ni Christian sa labas. Siya po yung nagbantay doon kay Sia na kumain. Mga nanay, dito po sila nagtatambay. Hinihintay pa na magklase ulit sila Sia. Natatanggal na? Sila? Sila? Tatanggal pa? Sila Ha? Dito po yung room ni Sia ngayon, grade 1. Tapos yung kinder po siya is doon. Ayan. Pag ganitong oras, nakikita-kita po silang magkaklase nung kinder pa. Burong ka na. Tagal ng nila Chrislyn, tapos ng klase sa tanghali alas 11, as in alas 11 talaga. Oh my gosh, pag walang cream silk matigas yung buhok. Ingay ng mga bata. Lakaw na, oy. Kuha ba? Pasudlo sa tag... Bala ka dahil. Ano, ibalik na sa akin. Ha? Sure? Pabunas imukuan. Nawong.
na guys. Nakatulog po tayo. Nakatulog po tayo dahil sa aalis kanina. Hindi pa nga tayo nakapananghalian. Hanap tayo dito ng makakain. Mag-aalas 4 na. Hinihintay ko lang po yung mga bata. Ayan, meron po sila ditong pansit canton at saka hotdog. Kakain muna tayo, kakain. Kasi biglang magsisidatingan yung mga estudyante. Maglalaba po tayo. Katulog tayo, katulog. Pananghalian pa lang ito, pananghalian. Nagkape lang tayo kaninang umaga, tapos nag-snack kami ni Papa Bits. Yan, palaging nadudukutan yung kanin namin. Ang kapal pa naman ng dukot. Labas ni Pinsoy at saka ni Sia, alas 3. Si ano naman, si Crislin alas 4. Baka hinintay na lang ni Christian si Crislin para hindi na po magbalik-balik. Naku. Parang natuyo na tong pansit canton. Kainan muna natin guys, kainan. Kasi pagdating ng mga estudyante, maunahan pa tayo nito. Palagi tayong huli kumain. Kausap ko na din yung yung teacher ni Pinsoy. Ayaw niyang maniwala na lula po ako ni Pinsoy. Akala niya daw is iyaan lang. Yung iyaan, parang auntie. Lula po ako ni Prinsian Macariola. Sorry po. Kasi parang naano po yung camera ko. Tatabingi. Yung mukha ng teacher ni Pinsoy ngayon, parang istrikta po yung mukha. Parang matapang. Kaya yung sinasabi ni Pinsoy, maisog daw kuno iya maestra. Matapang daw yung guro niya. Sabi ko, walang matapang na guro kung walang estudyante na nagpapasaway. Tapos nakikinig ng klase. I-try mong makinig at hindi magpasaway. Hindi matapang yung guro. Katulad ba dito sa bahay, pag palagi kayong magpapasaway, tumatapang ako. Nagagalit, naiinis. Kagaya ng Papa Bits nyo. Palaging may hawak na pamalo. Ganun yun. Kaya makinig ka lang. Huwag kang gumaya sa mga kaklase mo na malikot. Kung saan napupunta. Mabuti ngayon, kunti lang sila sa kanilang seksyon ngayon, kunti lang. Kasi 27 lang po sila lahat.
Kasi doon sa enrollan ko or sa teacher na napuntahan ni Pinsoy, sa unang niyang teacher, is 32 na sila. Punong-puno yung yung classroom. Tapos, marami yung mga lalaki. Mabuti po, hindi umulan. Andito na sila, paparating na. Narinig ko na po yung motor ni Christian. Dalian po natin, dalian. Makukuba si Chrislyn, makukuba. Tumapo dahil ni Dandan, gumawas dahil. Dandan? Uban ko ng kauban. Prinsoy. Iya pag yung Dandan. Iya pag yung pabalik. Pinsoy? May Pinsoy. Ko na like Carcelin. Kaya alas 4 tira ko. In punto alas 4. Kagawas. Siya. Kato pa manggapi. Danaya na, hulat manggap ka ni ate. Kay grade 3 manggapi ti ate. Grade 3. Ano man ngayon? Grade 4. Grade 4 ngayon. Ang best friend ni Siya, iti ate grade 4 gihap. Inihi mo nga. Map kanina Danaya. Dadanas-danas. Man, sus, adin. Oh, may bisita kami. Man? Uman na kay school? Man na. Na-school nga si Dadan. Nasarayan akong mati-teacher. Pwede ba daw Ha? Oh, na kay star? Asang star? Soy. Man. Asang star? Nawaradada. Wala naman. Wala na walang star. Nandoon na sa langit ang star. Kay na. Bikir Ugma na na lang. si Dandan. Pabutang ugma diri ha. Daghan, ha? Dito kan titayan yan. Eskwelahan ni Siya. Madax. Kasi anak ko mati-teacher. Anak ko mati-teacher nga lalaki. Pwede ba daw ako Nagmiminulay lang ko na si madam. Madax. Oh. Ha? Maglalaba ako. Naangay man laliwat kay alang man ipaigbaw. Nasinap mati-teacher na. Agoy. Inuumpisahan na ni ni Dandan punitin yung namin. Floor mat. Ayan. Man, wow. Ayan. Wow. Wag dan. Lalaki. Dan. Yung na dan. Guntinga. Tigo. Mag-segregate na po tayo ng labahan natin habang nagpapagas pa tayo ng tubig para sa drum kasi naubusan. Tapos inutusan ko si Papa Bits na bumili ng hose kahit mga 2 metros lang mula doon sa Grepo papunta dito sa Palanggana or papunta sa washing machine. Yung hindi na po ako magtabo ng tabo. Magbuhat ng timba. Tamang-tama naman po, nagpapasundo na si Sansan kay Christian. Magkakasabay-sabay na din po yung labahan natin para pagkabukas ng umaga, wala po tayo labahin. Yung atupagin lang natin yung mangtupi ng mga nilabhan. Mangtupi para maligpit yung mga bicolor ihuli.
Merkulis bukas, Martes ngayon, wash day. Yan. Nakabili si Papa Beats ng hose dahil hapon na sarado na daw yung mga bilihan. Andun nagpunta po siya kay Sir Regan. Baka meron daw pong available po na hose. Ihingi siya. Masisipti po niya yung yung pambili. At tapos naman din po ako mag-ipon ng tubig. Ayan, puno na yung drum. Habang nagwa-washing, natin kumuha ng Tung sa mga hinanger. Tung sahur tatasahur. Mga din. Ang kala. Sinuha sa sinuha. Tung sahur tatasahur. Papagupit pa si Sansan, nag-chat, nagpapagupit pa daw siya. Solusyonan na po din natin yung idea ko nga lagyan ng hose para papunta dito na hindi po na tayo magsalok ng magsalok. Yan, nakasave po si Papa Beats dahil nakahingi po siya ng hose doon kila Madam Rose. Ngayon naman pinupunasan ko kasi medyo maputik. Ayan, nakabit na po guys. Dito niya isinuot. Pinatuhos sa waray hanggang dito. Ayan po. So, yung gagawin natin, linisan po natin yung labas dahil medyo maputik po siya. Iwan ko kung saan po nakalagay ito. Ayan. At saka na po tayo ng unang salang natin, nahihabuan natin. Mag-umpisa na tayong magbanlaw. Hindi pa dumadating si Sansan na nahulaan ko po kung ba't po siya nagpapagupit ngayon. Dahil exam pala niya bukas. Ang aga ng exam ni Sansan. Kasi nasa private po siya. Nauna po siyang magklase. Siyempre, nauna po siyang mag-exam. Tapos nandito naman po si Ronald. Dumating na. Galing sa trabaho niya. Sa munting trabaho niya. Tapos nakabili na po si Christian ng ulam. Siya na lang po yung pinapagluto ko. Ano ba to? Hindi na tayo mahihirapan. Hindi na nakabili si Papa Beats sa lumber ba? O hardware. Kasi sarado na daw. Hapon naman po ako naka-ideya. Ako rin naman po yung may kasalanan. Ba't hindi nakabili si Papa Beats? Pero ngayon,
na kasi nasolve na din dahil nakahingi po siya dyan sa ano kila Sir Reagan. Okay. Tama naman dahil nandito pa yung sabitan ng hose. Yan. Ayan, nalinisan na din natin. I-try natin, i-try. Yan. Ang lakas ng agos. So, bali, gaganyanin lang siya. Yan. Tapos dito. Okay na. Goods na goods na. Sabi tayo ng downy. Katatapos lang natin maglaba, guys. Ayan. At saka naghanda na po sila sa hapunan. Nakaluto na po si Ronald. Katatapos lang po natin manghangir. Yung mga puti, dito ko lang po inihangir. Dito sa loob. Yung mga dikit doon sa likod. Tapos din tayo natapos. I'm done. At saka kumakain na po sila. Yan, mga hubad guys, mga hubad. Mga hubad. Sinigang. Ugi daw na akong tubig. Puno maning kanina. Pamati ko, buhuwa day ni nga akong tubig. Awaray man ko na may nakita niya buho. Ate ko, ikaw naman ate. Ikaw naman nagtiray ng tubig. Siya. Ako! Di daw ko kanina daw walang butas yung lagyan ko ng tubig, sabi ni Sian. Di daw niya natingnan. Siya pala yung nag-inom. Sian nyo! Ang galing! Ang
Ang galing magsinungaling. Nahuhuli naman. Pero di ko lang. Huli, di kulong. Gabay. Hi guys. Kumusta na po kayo? Kain po tayo. Gumaganda daw si Chrislyn. Lumalaki, gumaganda. Wow! Pero di na cancer. Iya, amo. Si Papa Bits naman, ano naman, bagay daw yung gupit sa'yo. Siyempre, kaya Kay, Masay ka? yun talagang inanang ko na ano. gupit. Mm. Si Sansan naman, bagong gupit, pero ayan, bukas, mahaba na naman yan. Nahilago na nga niya. Kano, isagad na ito, hindi mo papakalbo na lapabit. Pangaon, pangaon. Papakalbo na. Pangaon! Papakalbo na. Namawalin. Matubo pa ito. Kaman. Dugang ka pa siya? Dali na? Dugang. Si Pinsoy, wala daw siyang panlasa kasi sinisipon. Ay, guwapo. Eh. Talazoy. Ibigyan ka? Masakit daw yung tainga ni ni Pinsoy kasi nalagyan ng dagat, tubig dagat nung maligo sila. Yan. Ano pakiramdam? Linalagnat? Masakit ang tainga? Sinakain na kahit kunti lang. Tapos lagyan natin ng ginawa natin na panghaplas yung buto ng avocado na nilagyan ng alcohol. Nahugas na si Papa Bits. Yan, may ballpen. May pinggan lang po siya na bago. Sa kanya lang bumili po siya kanina. Kasi naliliitan po siya ng pinggan namin. Ikadat, kuwan pa, ipaturo nga dat hugasan, di da, tas tubig kay Joy ito. Hugas muna tayo, guys. Siya yung nakatuka. Kita mo yung bagong pinggan mo. Pinggan lang niya pala yung hinuhugasan. Pinggan ko. Saka may platito. Siya, ani pan sunod lanin. Ito, tas ano yan? Ano? Masakit? Pabukarin na tayo ni Papa Bisalia, tampos and brown. Pabukarin.
Papa. Katubong. Ayam. Sige, lusog pa nga to sa'yo. Lusog pa. Tunga ah. Jesus. Jesus, dirit matutuhay pagtunga. Kayo pa rin yung winner, guys. Yan, sumasakit talaga yung tinga ni Tinsoy. Sumasakit. Biglang sumasakit po. Pag sumasakit, napapaaray po siya. Didi na pagkuhan. Tapos pagsipid. So, ayan po, guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Pabutangin nga dun sa lumpas sa Papa Bits.